Binabalikan ko kasi itong pangyayari kay yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Um, ano ba ang nag-trigger? Ano ba ang nag-trigger ng kanyang itong nangyari sa kanyang pagkamatay? Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Ngayong araw, inilabas na ang autopsy report. In-announce na ito ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya. Ayon sa kanya, walang foul play. Walang foul play. Ah, yung pagkamatay ni dating DPWH Yusek Cabral ay walang foul play. Pagkamatay or tinulak. Actually, naalala nyo nung nag-live ako niyan, sabi ko, tatlo ang posibilidad niyan. Nagpakamatay, itinulak, or wala siyang hindi siya nagpakamatay na nadulas yung bersyon ng kanyang asawa. Ay di ba yung bersyon ng kanyang asawa, si Cesar Cabral, in-interview ng media, ang sabi niyang kanyang asawa, hindi sila naniniwalang nagpakamatay. Hindi rin sila naniniwalang may foul play sa nangyari dito. Halimbawa, itinulak. Hindi yon. Para sa pamilya, wala dun sa dalawa. Hindi ito nagpakamatay, hindi rin ito itinulak. Hmm? Ah, sabi kasi ng asawa, yung si Cesar Cabral, totoo naguguluhan ng isip ang kanyang asawa na nagpaalam daw ito sa kanila, sa pamilya, na mag-a-unwind lang. Mag-a-unwind. Kumbaga doon sa Benguet, sa Baguio, syempre doon ang klima doon ay malamig. So ang tanawin ay maganda. So parang nagpaalam sa kanila na mag-a-unwind kasi nga nai-stress na sa grabing problema. Ang problemang tinutukoy siyempre itong tungkol nga sa anomalya sa flood control na nadadawit itong si dating DPWH Undersecretary Cabral. So para sa asawa doon kay Cesar Cabral, ang sabi niya, hindi siya naniniwalang nagpakamatay ang asawa niya. Hindi rin siya naniniwalang may foul play o itinulak ito. Kaya yung mga nag-i-insinuate na yung driver ay person of interest at posibleng may kinalaman kasi yung mga ginawa niya, yung mga ginawa ng driver ay parang hindi normal. Halimbawa, parang hindi ka nagmalasakit sa amo mo, hindi mo binantayan, iniwan pa nga niya. At may selfie pa, nag-selfie pa umano itong driver na ito. Pero para sa pamilya, wala yon. Hindi nila yon iniisip na may foul play. Hindi rin nila matatanggap yan na nagpakamatay si dating DPWH Yusek Cabral. Pero, totoo, ayon kay Cesar Cabral, yung asawa ni Yusek Cabral, ni Cathy Cabral, naniniwala siya na talagang naguguluhan ng mga panahon na yon ang isip ng asawa niya. At nagpaalam talaga itong mag-a-unwind, medyo magre-relax. O ngayon, ang sabi ng driver, nagpaalam sa kanya, yung amo niya, si Yusek Cabral, mauupo lang doon sa may tabi nga nung bangin. Yung sa may bangin. At ano daw, hinayaan niya rin naman daw kasi gusto niyang mag-relax doon na nakaupo, tumitingin doon sa paligid. Hindi niya naman daw iisipin na mangyayari yon. So ngayon, ang tanong na lang, ano talaga ang nangyari? Ayon kay SILG John Vic Rimulya, ang resulta ng autopsy, walang foul play. Ibig sabihin, hindi ito binaril bago nahulog, walang ganon. Talagang ang ang ikinamatay niya ay yung pagbagsak doon. Kumbaga yung immediate na dahilan ng pagkamatay niya, yung trauma na dulot ng pagbagsak. Yun yung dahilan. Hindi dahil halimbawa binaril siya, nahulog na lang doon, walang ganon. O pinukpok siya, tapos nahulog, walang ganon. So yun ang na-roll out. Walang foul play. Pero, dalawa na lang dyan ang kalalabasan. Nagpakamatay ba siya? Ibig sabihin, sinadya niyang magpahulog doon? Or
na aksidenteng nadulas, nahulog. Ibig sabihin, naguguluhan siya sa mga problema niya, pero siguro nagdilim ang paligid, na nahilo, na outbalance, nadulas, nahulog doon. Yun ang dalawa na lang yan ang posibilidad. Pero isang bagay dito ang sigurado. Isang bagay ang sigurado. Ang kanyang pagkamatay, may kaugnayan yung mga kinakaharap niyang problema nitong nakaraang mga araw. Ano man ang nangyari, nadulas man siya, hindi niya intensyong magpakamatay, ang gusto niya lang mag-relax doon, pero nadulas siya, na-aksidente. Kaya naman siya nandun nakaupo, tumitingin sa malayo, ayon sa driver niya at ayon din sa asawa, para mag-relax, mag-unwind. Kung nadulas man siya, bakit kasi nandun siya? Ayun na nga, gusto niya raw mag-relax, mag-unwind. Bakit? Dahil nga sa dami ng problema. Yung problema dito sa mga anomalya sa flood control na nadadawit ang pangalan niya. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, binalikan ko yung tatlong mga malalaking pangyayari na may kaugnayan kay Yussi Cabral nitong nangyari nitong Disyembre. Nangyari nitong Disyembre. At tatlo yon. Tatlo yon, mga kabunyog, mga kababayan. Tatlo. Ang una, yung hearing ng pinatawag siya, inimbitahan siya sa ombudsman noong December 3. Hindi natin alam yan. Hindi natin alam yan. Pero yan, sinabi na yan ngayon, nagsalita umarap sa media, si ombudsman, si assistant ombudsman. Ano bang posisyon ni Clavano sa ombudsman? Parang assistant eh. Assistant ombudsman Miko Clavano. Anong sinabi niya? Pinatawag nila, inimbitahan nila sa ombudsman si Yussi Cabral, inimbitahan nila December 3. Hindi na balita yan sa media. Hindi natin nalaman yon, pero may ganung pangyayari. Pinatawag itong si Yussi Cabral sa ombudsman. Yun ang isa. Ang pangalawa, inimbitahan si Yussi Cabral noong December 15 sa ICI, Independent Commission for Infrastructure, pero hindi na siya umattend. Yan yung pangalawa. At yung pangatlo na pangyayari, December 18, nag-press con si DPWH Secretary Vince Dizon at inanunsyo ni Vince Dizon ang 87 na mga taong rinirekomenda nilang kasuhan. Kasama doon si dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Yun yung tatlo. Yan yung nakikita kong tatlong mga pangyayari na may kaugnayan sa nangyaring pagkamatay ni dating DPWH Secretary Yussi Cabral. Ang tinutukoy ko yung mga pangyayari lang ngayong Disyembre kasi ito yung immediate eh. Ito yung malapit. Ano yung una? Ang una, pinatawag siya ng ombudsman noong December 3. Sumipot naman doon, pumunta doon si dating DPWH Yussi Cabral at ayon kay Miko Clavano, ang assistant ombudsman, ang sabi niya, i-brief na daw nila si Yussi Cabral, brief na daw yon na posible nga siyang makasuhan. At ipinakita na dito na sa mga facts sa mga nangyayari at sa mga ebidensya, isa talaga siya sa posibleng makasuhan. So yan, mga kabunyog, mga kababayan. So kumbaga, prangkang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, pag-attend ni Yussi Cabral sa imbitasyon ng ombudsman noong December 3, pinag-usapan na nga na sa mga ebidensyang nakikita nila, posible siyang makasuhan. So ibig sabihin, talagang iyan siguro yung nakagulo ng isip. Hindi siguro. Tiyak. Yan ang nakagulo ng isip ni dating DPWH Undersecretary Cabral. Kasi sinabi na sa kanya ng ombudsman, nung pumunta siya doon, na
sa mga ebidensya, isa talaga siya sa posibleng makasuhan. Kaya nga hinihingi ng ombudsman ang kooperasyon niya. Pero sa ano daw na yon, sa pag-attend daw na yon ni Yussi Cabral sa ombudsman, hindi na daw ito masyadong nagsasalita eh. Parang ano na, pinag-iisipan niya na talaga kung anong mangyayari. Wala, hindi siya. Inaasahan sana daw ng ombudsman noon sa meeting na yan ng December 3 na magko-cooperate ito at sasabihin na ang lahat ng nalalaman niya. Pero sa meeting na yon, nagtatanong si Yussi Cabral tungkol sa anong nang nangyari, anong posibleng mangyari. O yun, linatag sa kanya. So ibig sabihin, nakita na ni Yussi Cabral ang posibilidad na talagang makasuhan siya. At yan ang nangyari noong December 3 meeting sa ombudsman. O yan, hindi natin alam yan, ano? Hindi kasi yan nabalita eh. Hindi sinapubliko yan ng ombudsman. Pero yun na nga, ayon sa ombudsman, kay Miko Clavano, pumunta sa opisina nila mismo si Yussi Cabral. At inilatag na ng ombudsman ang resulta ng investigasyon, anong mga ebidensya, at pinakita na dito na posible nga na siya ay isa sa makasuhan. Bagamat hindi pa daw nila sinabi kung ano ang kaso, pero pinaliwanag na sa kay Yussi Cabral anong status ng mga kaso at anong posibleng mangyari. Ngayon, ang reaksyon daw ni Yussi Cabral, hindi ito masyadong nagsasalita. Hindi ito masyadong nagsasalita. Nagtatanong na lang, nagtatanong lang daw ito. Ngayon, yan yung isa. Yun ang una, yung pag-attend niya sa ombudsman. Ang pangalawa, inimbitahan si Yussi Cabral ng ICI noong December 15. Ito, nakapubliko ito. Kasi hindi siya sumipot dito. Hindi niya sinipot yung imbitasyon na yan ng ICI. Actually, nag-vlog pa nga ako niyan. Sabi ko, inisnab ni Yussi Cabral ang imbitasyon ng ICI. Sabi ko, di ba sa vlog ko, dapat, pukusan yan ng ICI. Kasi importante si Yussi Cabral, marami siyang nalalaman. Naalala nyo yung ano ko na yon, yung vlog ko na yon. Sabi ko, inisnab. Yun yung December 15. So itong hindi pag-attend, hindi siya umattend sa imbitasyon ng ICI. So, ibig sabihin nito, naguguluhan na talaga si Yussi Cabral. Kasi yung una, yung December 3 sa ombudsman, sinabi na sa kanya na posible siyang makasuhan. Tapos sa ICI, December 15, talagang doon tatanungin siya ng ICI ng mga nalalaman niya. So, ibig sabihin, hindi siya nakaka-decide pa. Ano bang gagawin niya? Magko-cooperate na ba siya? Sasabihin niya na ba lahat? Tell all? Katulad ba ng ginawa ni District Engineer Alcantara at ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang gagawin niya? O wala? Yan yung pagdidesisyonan niya. So hindi pa siya nakaka-decide. Kaya kumbaga naguguluhan siya. Yan yung sinasabi ng asawa niya na naguguluhan ng isip ng asawa niya. Yun din ang sinabi ng driver. Na alam nila na may problemang kinakaharap. Kaya nga ang ginawa daw ni Yussi Cabral, gustong mag-unwind. Yun ang term ng asawa, gustong mag-unwind. Ang term naman ng driver, gusto daw mag-relax. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ito yung nangyari sa kay Yussi Cabral. Una, yung patawag ng ombudsman noong December 3, umattend siya. Pero nalaman niya na doon na posible talagang kakasuhan siya. Pangalawa, yung imbitasyon ng ICI December 15, hindi na siya umattend doon. Ang pangatlo, ito yung pangatlo, nag-press con si DPWH Secretary Vince Dizon. Linatag niya na 87 individuals ang kakasuhan. At kasama doon si DPWH former Undersecretary Yussi Cabral. Nakita niya yon. Di siyempre, si Vince Dizon na secretary ng DPWH mag-announce na 87 ang kakasuhan na nire-recommenda ng DPWH at kasama siya doon. Ayan na yon. So ibig sabihin,
Ibig sabihin nito, mga kabunyog, mga kababayan, talagang ano na, alam na ni dating DPWH and Undersecretary Catalina Cabral na kakasuhan talaga siya. Kasi nakalista na doon yung pangalan niya eh. Nag-press con pa niyan si Vince Dizon. Pinakita ni Vince Dizon yung 87 na individuals. Ang iba nakasuhan na, pero yung iba kakasuhan. So, ano na ito, umabot na talaga sa puntong kailangan niyang magdesisyon. Magko-cooperate siya bilang state witness or harapin niya. Kung katulad ng ginawa ng mga Diskaya, makakasuhan sila, makakasuhan siya. Pero hindi siya magi-state witness. Ang pangalawa, tutulad siya kila Bernardo at saka kay Alcantara, sasabihin na ang lahat ng nalalaman. Yan yung ano, naguguluhan siya dyan. Alin ang gagawin niya? Naguguluhan siya dyan. Sabi ni Ping Lacson, may mga paabot daw sa kanya na magko-cooperate bilang state witness. Sabi naman ni Congressman Libeste, Leandro Libeste, mag-aano daw, nagpaabot sa kanya din na may mga feeler na gustong mag-state witness. Ang sabi ni Congressman Libeste, ang problema daw sa gobyerno, parang hindi naman sineryoso yung offer ni Cabral na mag-state witness. Hindi natin alam kung ano bang totoo. Kung ano bang totoo. So, ang sinasabi ko dito mga kabunyog, mga kababayan, anuman ang nangyari, na aksidente man siya, ibig sabihin na dulas. Yung version, yung sabi ng asawa, pumunta siya doon para mag-unwind, mag-relax, tumingin sa paligid, sa nature, maupo doon. Hindi niya intensyon magpakamatay, posibleng siyempre sa sobrang stress, pwedeng nahilo siya, nadulas, na aksidente. Hindi niya intensyon magpakamatay, nadulas siya. Yun ang isa. Ang pangalawa, nagpakamatay talaga. Nagpakamatay talaga. Yun yung dalawa ngayon na lumalabas. Kasi yung pangatlo, na tinulak, o pinukpok, o kaya binaril, kaya nahulog doon, wala na yon. Kasi sa autopsy, hindi nag-appear yun. Hindi nag-appear yun. Kumbaga, ang talagang ano niya, nahulog lang talaga siya. Pero kung ano yung dahilan, dalawa na lang yan. Nagpakamatay or sinadya or nadulas. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang ano lang dito, dinidiscuss ko lang kasi yan yung tatlong mga pangyayari na before nangyari yung pagkamatay niya. Ang una, yung patawag ng ombudsman, December 3 yun. Sinabi na sa kanya na posible talaga siyang makasuhan. Ang pangalawa, yung patawag ng ICI, hindi na siya umattend doon. At ang pangatlo, yung announcement, press con ni Vince Dizon noong December 18 ng umaga, pinangalanan ni Vince Dizon yung 87 na nire-recommenda nilang kasuhan. Kasama doon si dating DPWH Undersecretary Cabral. Kung napanood nyo yung vlog ko nung isang araw, may panahon sabi ko na nag-meet kami nito ni dating DPWH Secretary USEC pala, Undersecretary Cabral. Mga taong 2008 to 2011 nang nasa gobyerno ako, ang mga projects ng opisina namin noon ay mga flood control din. Pero wala pa, hindi pa tulad nito na mga, ito kasi ngayong mga flood control, grabe na yung anomalyang pinag-uusapan. Pero naging deputy program director ako ng mga flood control projects noong 2008 to 2011. Ayan yon. Kaya alam ko tong mga ganito. At madalas kaming pumupunta sa central office ng DPWH, pero hindi DPWH yung office namin. Yung office namin attached sa Office of the President. Ang project namin ay mga flood control projects ng Bicol. Ako ang Deputy Program Director noon. At ang mga projects namin, sinasubmit namin sa DPWH noon. Siya yung kausap namin. Siya yung kausap namin. Kaya powerful na talaga ito. May impluensya na ito. Imagine niyo 2008 to 2011 ko siya na-meet. Siya na yung kausap namin noon. At hanggang kay PBBM, kay Marcos, siya pa rin yung nasa USEC for planning.
Hmm? Actually, marami siyang nalalaman talaga, maraming nalalaman. Kung magko-cooperate sana siya, kung nag-cooperate sana siya, mas marami pa siyang masasabi kaysa dun kay Bernardo. Ha? Kaysa dun kay Bernardo. Mga kabunyog, mga kababayan. Sana na-guide ng maganda si Yusek Cabral para mag-cooperate sana siya, sabihin niya na sana. Kaya lang, sa totoo lang, kung nag-cooperate si dating DPWH Yusek Cabral at sasabihin nating tell-all, ay matindi ang tell-all niyan. Matindi ang tell-all niyan. Kasi kung si Bernardo, nag-cooperate si Bernardo, ang mga sinabi lang, si Chis Escudero, si Jinggoy, si Revilla, si Nancy Binay, si Grace Po, yun lang ang mga sinabi niya. Oh, ni Bernardo. Kasi limited din ang alam ni Bernardo. Pero itong si dating DPWH Undersecretary Cabral, ilang administrasyon ba naging ito? Hepe ng departamento na yan, ay ang USEC na yan for planning. Ay panahon pa nga ni Gloria Arroyo, panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte, panahon ni PBBM. At alam niya yan. Alam niya yung na yan, yung mga na yan, yung mga insertions na yan. Yung mga sa budget, alam niya yan. Lahat halos ng mga senador, lahat ng kongresista, alam niya yan. Kaya pag sinabi mo sa kanyang tell-all, ang dami niyang ilalaglag. Mabigat sa kanya talaga yon. Kaya hindi madali yung pag-process niya kung magko-cooperate ba o hindi. Marami siyang ilalaglag dahil marami siyang nalalaman. Anyway, sa pagkamatay ni Yusek Cabral, bit-bit niya rin yung mga sikretong alam niya. Bit-bit niya yon. Kaya mayroon inaagapan sana ng ombudsman at saka ng DILG na makuha yung mga gadgets niya. Yung mga gadgets niya. Para makakuha man lang doon ng impormasyon. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ito namang si Robin Hood Padilla. Sabi ni Robin Hood Padilla, wag daw munang pag-usapan itong si Cabral. Igalang daw ang pagkamatay. Sus naman si Robin Padilla. Hindi naman normal yung pagkamatay ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Hindi naman ito kung lang, wag bastusin. Mas tama 'yon. Pero yung hindi mo siya maging topic or hindi siya maging laman ng balita, hindi naman. Paano mo naman to hindi mapag-uusapan? Napaka-importanting to na sa ito dito sa. Ang masama lang na kung ano-anong sabihin mong masama sa tao. Yun siguro. Igalang yung panahong ito. Pero yung pag-usapan yung context ng pagkamatay niya, anong nangyari, ano naman yun? Akala mo naman si Robin. Nakala mo naman si Robin. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, dinidiscuss ko mga topics related kay dating DPWH Undersecretary Cabral ng paisa-isa. May tanong kasi sa akin, attorney, pwede pa kung may mga yaman na napunta sa pamilya ni Cabral na galing pala sa yung sinasabing mga kickbacks, commission, tulad ng sinabi ni Yusek Bernardo, pwede pa bang mabawi 'yon? Pwede. Ang tawag doon civil forfeiture. Civil forfeiture. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.